Base sa pahayag ni Transportation Undersecretary for Railways Timothy John Batan nitong January 2026, patuloy pa rin ang negosasyon ng Department of Transportation, DOTR at Asian Development Bank, ADB, para sa pondo ng Metro Rail Transit Line 4, MRT4 project. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ayon kay Usek Batan, ongoing pa rin ang diskusyon sa ADB tungkol sa pondo. Matatandaang ang proyekto ay nakatakdang pondohan ng ADB, at kasalukuyan pa silang nag-uusap. Inaasahan ng DOTR ang mas mataas na gastos para sa konstruksyon ng MRT4 mula sa naunang inaprubahang halaga na 59 na bilyon pesos matapos nilang palitan ang orihinal na monorail format at gawin itong Metro Rail configuration. Batay sa website ng ADB, ang konstruksyon ng MRT4 ay inaasahang magsisimula sa ikalawang quarter ng 2027 at matatapos sa unang quarter ng 2031. Ang proyekto ay nasa preliminary engineering design stage na para sa ilang seksyon at detailed engineering design stage naman sa ibang bahagi ng alignment. Ang MRT4 ay magkakaroon ng humigit kumulang 14 na kilometro ng nakataas na railway at 10 estasyon mula sa Epifanio de los Santos Avenue Ortigas Avenue Junction hanggang sa Taytay, Rizal. Sa oras na matapos, inaasahang 400,000 na pasahero araw-araw ang mapagsisilbihan ng tren upang solusyonan ang matinding problema sa trapiko at limitadong kapasidad ng kalsada sa mga mataong lugar ng Silangang Metro Manila para sa mas pinabuting daloy ng transportasyon. Ang proyekto ay nasa yugto pa rin ng right-of-way, acquisition at paglilipat ng mga utility, water pipes at electric lines, bagamat may mga target na matapos ito sa loob ng 2026, nananatiling mababa ang physical accomplishment, nasa humigit kumulang 2.02% noong huling ulat dahil sa mga aberya sa pondo. Ang kabuuang halaga ng proyekto ay tinatayang 10.12 billion pesos, sa kasalukuyan, 2 bilyon pesos pa lamang ang nailaan para sa mga preliminary activities tulad ng pagbili ng lupa at relokasyon ng mga pasilidad. Inaasahan ang karagdagang budget mula sa gobyerno o sa pamamagitan ng Public-Private Partnership, PPP, upang tuluyang masimulan ang malawakang konstruksyon. Samantala, ngayong January 2026, ang LRT2 West Extension Project ay nasa pag-aaral at paghahanda pa rin para sa konstruksyon, na may pagkaantala dahil sa kakulangan sa pondo, funding unavailability, at pag-asa sa Public-Private Partnership, PPP. Magdaragdag ng 3.02 kilometro na riles pakanluran mula sa kasalukuyang Recto Station patungong Port Area, Manila. Plano ring bumili ng 5 bagong 4-car train sets upang matugunan ang inaasahang dagdag na 16,000 pasahero kada araw. Kapag natapos, ang biyahe mula Recto Station hanggang Pier 4 ay aabutin na lamang ng 5 minuto. Mas mapapadali ang transportasyon para sa mga manggagaling sa Antipolo, Marikina na direktang pupunta sa mga pier o sa mga shopping hub sa Divisoria at Tutuban. Sinabi ng operator ng linya ng LRT2 na walang tiyak na petsa ng pagtatayo ang itinakda para sa proyekto bilang isang resulta, na ang linya ng tren ay kulang din ng Multi-Year Obligational Authority, isang paunang kinakailangan para sa mga proyekto sa pagbabudget na tumatagal ng maraming taon ng pananalapi upang makumpleto. Ang
Ang iminungkahing LRT West Extension ay sumasaklaw ng 3 kilometro mula sa kasalukuyang Recto Avenue Station Terminus hanggang Pier 4. Ang linyang ito ay magkakaroon ng 3 istasyon, Tutuban, Divisoria at Pier 4. Sabi ng DOTR na walang kakulangan sa BIP cards kasunod ng paghahatid ng humigit kumulang 300,000 units para sa Metro Rail Transit Line 3, MRT3, LRT1 at LRT2. Samantala ang Phase 1 ng LRT1 Cavite Extension ay kasalukuyan ng operational simula pa noong Nobyembre taong 2024, habang ang Phase 2 at Phase 3 na sasakop sa mismong Cavite ay inaasahang magsisimula ang konstruksyon ngayong taon. Ayon sa Department of Transportation, DOTR, ang konstruksyon para sa Phase 2 at Phase 3 ay nakatakdang magsimula sa taong 2026, sakop ng mga bahaging ito ang Las Piñas, Zapote, at ang dulo ng linya sa Niog sa Bacoor, Cavite. Ang natitirang issue sa right-of-way, ROW, para sa Phase 2 at 3, partikular ang paglilipat ng mga utility poles, ay malapit ng maresolba. Mayroon ding kinailangang baguhin sa alignment ng proyekto sa Zapote area dahil sa flyover ng DPWH, na inaasahang matatapos ang pagpaplano sa unang quarter ng 2026. Ang buong LRT1 Cavite Extension, hanggang Niog, Bacoor, ay inaasahang maging fully operational sa paligid ng taong 2030 o 2031 kapag tuluyan nang natapos ang buong proyekto. Ang travel time mula Pasay City hanggang Bacoor, Cavite ay aabot na lamang sa 25 hanggang 30 minuto, mula sa kasalukuyang mahigit 1 oras at kalahati.